Mapagpalang araw po kaibigan, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Kasama ko po si Sister Cyril. Sister Cyril, kaway-kaway. Ayan. At yung kapatid niya po kumakain nandito sa likod, ano? Okay, para makita natin. Kahit pagya lang. Ayun, si Brother. Brother, ano pangalan mo, Brother? Ayan. Ibig sabihin, nasa likod ko po siya, no? Ng kanyang agahan. Okay? Nasabi nga, ang mundo natin ay masama na. Kasi po, ang mundo kasi, sa hindi ninyo pagkahalam, eto malalaman ninyo ngayon. Malalaman po natin na bakit ang mundo natin magulo. Pero bago tayo papalaot sa pag-aaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon, ayon sa Gideon. Ang hawak ko po ngayon ay Gideon International, ayan o. Itong Gideon International na ito po yung mga binubuo ng iba't ibang samahan ng mga Kristiyano. Hindi po sila isang simbahan, iba-iba po sila, no? Ang nakalagay dito sa pabalat, basahin ko, sa tulong ng mga Kristiyano mula sa iba't ibang iglesyang ebangheliko. Kita nyo? Marami, iba-iba po silang denomination. Nagsama-sama. Ang mga Gideons ay nakapaglagay at nakapamahagi ng mahigit 670 milyong Biblia. Dami na. At bagong tipan sa mga hotel, motel, ospital, bilangguan, mga kawal ng sandatang lakas, mga estudyante at mga narsa at mga nars sa 170 bansa sa buong daigdig. Kita nyo po? Buong daigdig, kumamigay sila ng Biblia. Gagaya dito, ito walang bayad dito. Nakalagay nga rito, huwag ipagbili ang aklat na ito. Ayan, kasi po libre. No, pag nakakita po kayong ganito sa yan. Parang lampara. Grupo ng mga Gideon yan. Ang tawag sa kanila Gideon. Ango din po sa Biblia sa lumang tipan yan. Na kung saan si Gideon. Ayan. Pero hindi yun ang topic natin. Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng Ebanghelyo sa oras na ito. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ganito po ang nakasulat sa libro ng unang 1. Chapter 5. Verse 19. At ang buong sanlibutan, the entire universe, ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Kaya po yung buong mundo, kita nyo po, walang tigil yung kaguluhan sa iba't ibang panig ng mundo. Bakit? Kasi po nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. Ang gusto po ng dyablo kasi ang tao hindi po sila maging bati-bati, maging mahayos na kalagayan. Ang gusto ng dyablo sa mga tao ay ito. Babasa na naman tayo. Ang nagsabi rito si Jesus. 1:10. Ang sabi ni Jesus, ito, basahin ko po. 1 chapter 10 verse 10. Anong sabi? Kaya lamang nagpunta rito ang magnanakaw. O ibig sabihin, nagpunta si Satanas dito ay upang magnakaw. Yun nakawan po sa buong mundo ito, hindi lang sa Pilipinas. Ito po Pilipinas, nahalala ko noong panahon po ni Gloria Macapagal, yung naging pangulo, babae na taga Pampanga, Porac, Pampanga, anak ng dating presidente na si Condadong kung tawagin nila, Diosdado Macapagal Arroyo. Nang si Gloria po, yung anak niya, naging number 1 po tayo sa buong mundo. Saan? Korupsyon. Nakakaya.
tinagurian pong number 1 ang Pilipinas sa korupsyon. Ibig sabihin ng pagnanakaw. Di bale, number 1 naman. Saan? Magnanakaw. Yan, kaya sabi ni Jesus, naparito si Satanas upang magnakaw. Yan ngayon, paano magnakaw si Satanas? Siyempre, gumagamit siyang taho. Oh. Sino ginamit? No, si Gloria. Kaya naging number 1 tayo. Yan ngayon, sino naman magnanakaw ngayon? Hindi ba yung Vice President, si Sara? Ayon sa pag-uulat ng Quad Committee at ng Senado, isipin nyo, yung pera ng taong bayan, sabi ng Quad Committee, yung attorney doon, yung isang kongresista ng Batangas, hindi nyo pera yan, pera ng taong bayan yan. Oh, ayon sa COA, ang COA, taga-hodit ng pera ng gobyerno, ay winalda sa loob ng 11 days. Hindi kayang ipaliwanag ni Sara Duterte kung saan niya nilagay yung pera. Tapos nagpalabas siya ng resibo, mga peking resibo, na tinignan yung mga pangalan ng mga nasa resibo, dinala sa PSA, tinignan kung buhay sila o tao sila, wala silang record. Oh. Ang ginagamit ni Satanas, mga matataas na posisyon sa gobyerno. Una si Gloria, ngayon si Sara. Okay, ano pang kasunod doon? Sabi niya, 1 GS. Tayo po, hindi tayo na may personal, ano? Nag-aaral tayo. Nag-aaral tayo ng Biblia. Ano pa sabi rito? Naparito si Satanas upang pumatay. Kita nyo yung panahon ni Duterte, ilan ang pinatay? Ayon sa PNP. PNP record ha? Mismo sa PNP galing yung record na si Batono na PNP chief ng Davao, bata ni Duterte. Ilan ang pinatay? 30,000 EJK. Oh, nang tinanong si Bato, ano, pananagutan mo ba ito? Aba, hindi niya kaya sagutin yun eh. Tinanong si Duterte nang umate siya ng ng Quad at saka ng Senado. Ang tanong sa kanya ni Pastor Benny Abante, Mr. President, address pa sa kanya, President, hindi na President, hindi naman ex-President. Kasi si Pastor Benny Abante, tinangkilik niya si Duterte nung tumatakbong presidente. Oh. Tinanong niya, pananagutan niyo ba ito? Sabi ni Duterte, hindi sumasagot. Hindi. So, ayon sa record ng Philippine National Police, ang namatay, 30,000. Anong sabi nila? Nanlaban. Pero inamin ba nila? Siyempre, si Satanas magaling dyan. Huwag kayong hahamin, mga bata. Presidente na naman ang ginamit niya. At PNP chief pa. Matataas na posisyon sa gobyerno. Anong kasunod? Magwasak. Hindi ba winawasak ng Pilipinas ng China? Oh, kayo, nanonood kayo ng balita. Hindi ba? Sabi ni sino? Yung kongresista ng INC, si Marcoleta. Oh. Yung kongresista ng Iglesia ni Cristo, natatag ni Yumang Felix Manalo na Antikristo at kulto ni Satanas. Ang sabi niya, wala naman. West Philippine Sea. Kita niyo po. Talagang itinutulak na nila ang Pilipinas, paghahari ng China. Naturingan silang reliyoso. Wala daw West Philippine Sea. Gawa-gawa lang natin yan, sabi niya. Kaya, ayun, tinambakas siya ng mga ng batikos. Isipin niyo po, anong sabi? Sabi ni Jesus, tungkol kay Satanas, magnakaw, ano pa? Pumatay, at ano pa? Mangwasak. Oh, mismong bansa niya, winawasak niya.
Yan ang posisyon niya. Kongresista. Nasa posisyon po ang ginagamit ni Satanas upang dayain po ang taong bayan. Tayo po yung taong bayan, tayo mga sibilyan, tayo nagbabayad ng buwis, tayo nagpapasweldo sa kanila. Pero anong nangyayari? Hindi tayo kayang ipagtanggol. Ang gusto lang nila, yung pera natin. Yung pera natin. Kawawa po tayo. Tayong mga sibilyan, bayad tayo ng bayad ng buwis. Pag hindi ka nagbayad ng buwis, ikukulong ka, ididimanda ka ng gobyerno. Ako po, at the age of 20 years old ako, nagsimula na po ako mag-employed, nagsimula na ako maghulog ng buwis. Nung kinreate po yung PhilHealth, yung PhilHealth nung unang ginawa yun, para sa mga private companies lang, mga pribadong sektor. Hulog ng pera. Isa ako sa mga naghuhulog ng pera sa PhilHealth. Kasi po, maganda yung layunin ng PhilHealth para kung magkasakit ka, covered ka ng PhilHealth, hindi ka masyadong mahihirapan sa gastos at meron magkasakit na ibang tao, nakakatulong ka dahil sa contribution mo. Yung problema, ninakawan. Kanino? Panahon na naman ni Duterte. Ilang bilyon din nanakaw nila sa PhilHealth? 45 billion. Isipin nyo po, ikaw na taong empleyado, hulog ka ng hulog ng PhilHealth, pagkatapos nanakawin lang pala ni Duterte. Ang masakit po, ang dinimanda, yung nasa maliit na laylayan lang. Pero yung namumuno, sino yung namumuno? Si Duque. Nakulong ba si Duque? Hindi. Sino si Duque? Tao ni Duterte. Secretary of Health. Ginamit na naman ni Satanas para nakawin yung PhilHealth money. Ngayon, hindi ba PhilHealth na naman? Kawawa po yung Pilipino sa mga namumuno sa atin. Imbis na pagmalasakitan po nila sa tayo, ninanakawan. Kung nanonood po kayo ng balita, paninira ba yan? Sinasabi ko, mismo sa mga national news, sinasabi po yan. Hindi ba controversial yung PhilHealth bago pinasa yung batas? Tinapyas ang budget. Kawawa po ang taong bayan. Kaya nga nag-uulog para makatulong ka sa iyong kapwa pagka magkasakit sila. Ang problema, nanakawin nila. Ang masakit, wala po napaparusahan. Napaparusahan yung maliliit lang. Bakit yung kaya namumuno hindi napaparusahan? Yan po nakalagay sa Biblia. Kumbaga, ngayon, paano tayo makakahiwas sa mga ganyan? Simple lang. Alam nyo, ay yung isang tao, biktima ni Satanas. Kaya yung nasagot ko kay Kuya kanina. Sino raw ang nagnanakaw? Sabi ko, si Satanas. Bumibiktima siya ng tao. Sabi ni Jesus naparito si Satanas ang magnanakaw upang magnakaw, pumatay at magwasak. Sino? Sabi sa unang 1:5:19, the entire universe, ang buong mundo, nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. Nandito po tayo sa lupa. Kaya yung tao, kahit tayo niyang gumawa ng masama, bakit siya nakakagawa? Inuutosan siya ni Satanas. At ang masakit, nasa posisyon ang ginagamit ni Satanas. Bakit? Yung nasa posisyon po kasi, mas madali silang kumilos. Pero pagkaraniwang tao ka lang, nagnakaw ka lang sa grocery, kulong ka na ya. Kulong ka na. Pero yung nagnakaw ng pidap, naalala niyo yung pidap? Ilan yung involved sa pidap? Nakulong ba sila? Senador pa sila hanggang ngayon Nanalo pa sila. Yung involved sa pidap.
Oh, kanino pera na naman yon? Pera na naman natin yon. Pero ngayon nakaupo pa sila sa Senado. Mga ano yan, pidap yan. Ang masakit, sila nakalaya, ang pinakulong nila yung mga halalay nila. O si Enrile, natulan niya na sa pidap. Sino nakakulong? Yung abogado niya, si Atty. Reyes. Pero si Enrile, nasa gobyerno ngayon, advisor ni Bongbong. Oh. Isipin niyo po yan. Talagang arap-arapan kung gumawa si Satanas. Ngayon, paano tayo makakahiwas ganyan? Simple lang po, isuko ang buhay kay Jesus. Ang sabi dito sa Biblia, sa libro ng San Marcos 16, ang sabi ng Panginoong Yesus, kung tawagin po ito the Great Commandment o dakilang tagubilin. Ang sabi dito ni Jesus, at sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan, the entire universe, at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita o salita ng Diyos. 16, ang sumasampalataya at nabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sasampalataya ay parurusahan. Kaya nga sinabi ni Jesus, ipangaral ang ebanghelyo sa buong mundo. Para saan? Para ang mga tao po, pag sumampalataya nila sa Panginoong Yesus, di ko lahat lang ng tao sumasampalataya kay Yesus. Sana matino po yung bansa natin. Mayaman ang bansa natin. Pero nagkapagtataka, nangihiram pa tayo sa mga institusyon sa ibang bansa ng pera. Ngayon ang Pilipinas po, bahon na po sa utang. Kaya sabi nila, hanggang sa mga kahapo-apuan natin, magbabayad sila ng utang. Hindi pa sila na ipapanganak. Sabi ng mga mananaliksik, may utang na yung ating mga generasyon na darating. Kung ang bansa lang po natin mula sa presidente, matino. Kung totoong matino ang presidente, parurusahan niya yung dapat parusahan. Hindi. Kagaya ngayon, kumikibo ba si Bongbong sa pagnanakaw ni Sara? Wala. Nanahimik siya. Kaya tinanong siya ng mga reporter, hindi mo pa pwedeng utusan ang Kongreso ay ang Senado para sagot ni Bongbong? Wala akong pakialam dyan. Unless, sabi niya, kung si Escudero, yung presidente ng Senado, mag-request sa akin, magkukumbin sila, doon pipirmahan ko, sabi niya. Kita niyo po? Harap-harapan na ninanakawan. Magkano yung ninakaw ni Sara? Isa lang yung binabanggit doon, pero ang daming nakalista ron. Iba-ibang mga pera. Mula sa pagka-mayor pa lang nila sa Davao, confidential fund. Para silang pinaglingin sa confidential fund. Ngayon, hindi alam kung saan binigay. Kasi po, tahimik lang ang presidente. Sabi, mabait. Yun ba mabait? Yung pera natin, winawaldas na, wala pa rin sa kanya yun, wala pa rin dating. Kaya sabi ko nga po, kung ang presidente sana, matuwid siyang presidente, yung nagkasala. Pwede niya utusan ng bawat siya ng gobyerno, presidente ka. Pero hindi po siya kumikibo. Bakit? Dahil po sa utang na loob. Yan ang masama sa Pilipinas, utang na loob. Kasi po si PBBM may utang na loob sa Duterte. Anong utang na loob niya sa Duterte? Pinalibing yung tatay niya sa libingan ng bayani. Si ex-president Marcos na isang diktador. Sino nagpalibing sa libingan ng bayani? Di si Duterte. Kaya nga sa galit ni Sara nung araw, pauukay ko ang tatay mo, itatapon ko yung abo niya doon sa West Philippine Sea, sabi niya. Wala
Kaya hindi siya kumikibo kahit ninanakaw ni Sara yung pera ng taong bayan. Para-parapan po. Umate sa hearing, hindi siya sumusumpa. Ano ba yon? Samantalang yung mga pangkaraniwang tao, sumusumpa sila. Siya pa naman, naturing ang Vice President, hindi siya sumusumpa. Hindi sabihin, hindi siya nagsasabi ng totoo. Para hindi siya makasuhan. Kasi pag sumumpa ka, makakasuhan ka. Hindi siya sumusumpa. Kakasuhan mo, hindi naman sumumpa. Kawawang Pilipinas sa kamay ng mga ganid sa kwarta. Anong sabi po dyan? Sa bagay, kung sa Biblia po ang ating pagbabatayan, darating din ng araw, lahat naman po parurusahan ng Diyos. Gumawa ka ng masama, gumawa ka ng mabuti, lahat po ipaghaharap natin sa hukuman ng Diyos yan. Pero ang mahirap po, yung kasalukuyan nating panahon, dapat sana, ang bawat namumuno ay may takot sa Diyos. Kasi kung wala kang takot sa Diyos, wala lang. Magpikit-pikitan ka na, magbulag-bulagan ka, magbingi-bingihan ka, parang wala na ka naririnig. Sumisigaw ng mga tao sa EDSA, sa iba't ibang lugar na impeach. Ano, may kumikibo ba yan? Wala po. Kaya kawawa po tayong taong bayan, bayad ng buwis, inanakaw lamang ng mga buhaya sa gobyerno. Di ba totoo yan? Ako nanonood po ako national news araw-araw. Kasi po bilang senior citizen, bilang taxpayer, kahit sabihin nyo pong barya-barya lang ang binayad ko sa buwis, sa tagal ko naman nagbabayad, malaki pa rin po yun. Pagkatapos nakawin lang ng ili. Yun ang masakit po, ano? Kaya mag-ingat po tayo, lagi po tayong tumawag sa Diyos, manalangin. Para makaiwas ka sa lahat ng ganyan, isuko na po ang buhay natin kay Jesus. Kaya nga sabi, pangaral ang ebanghelyo sa lahat ng tao sa buong mundo. Kasi po ang buong mundo ay pinapatakbo ni Satanas araw-araw. Kaya ang mga tao po, sila po yung kinakasangkapan ni Satanas upang mambiktima ng kapwa-tao. Pero kung tayo pong mga tao, isusuko natin ang buhay natin kay Jesus, titino po ang bansa natin. Lahat ng bansa, titino. Bakit? May Kristo na sa buhay ang tao. Kasi po, tingnan nyo po kapag sinuko mo ng buhay mo kay Jesus, ayon kay Juan, basahin po natin. Yung palang pagparito ni Jesus dito, kaya pala sinugo ng Diyos si Jesus dito sa ating mundo, ang purpose ito po. Sa unang 1 chapter 3, verse 4, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos. Sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Sa 8, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng dyablo. Maliwanag Di po ako may sabi. Binasa ko po yung epistola ni Juan. Sapagkat sa simula pa ay gumagawa ng kasalanan ng dyablo. At naparito si Jesus, ang anak ng Diyos, upang wasagin ang mga gawa ng dyablo. Kapag po mula sa presidente hanggang sa pangkaraniwang tao, isuko po ang buhay nila kay Jesus. Yung gawa ng dyablo sa buhay nila, wawasagin ni Jesus. Kaya magiging matino kang leader, magiging matino kang mayor, gobernador, senador, kongresista, barangay chairman. Titino ka kung susuko mo ang buhay mo kay Jesus. Bakit? Kung kurap ka, wawasagin ni Jesus yung gawa na yan sa buhay mo. Kaya po naparito si Jesus. Ang role niya, wasagin yung gawa ng dyablo sa buhay natin. Hindi po nangyayari. Bakit? Takot po silang isuko ang buhay nila. Ang dahilan, kaya takot silang isuko ang buhay nila kay Jesus. Masarap daw po kasi mabuhay dito. Mabuhay saan? Pag nanakaw.
Nakaw dito, nakaw doon. Naalala ko, sabi ni Lacson nung araw, ang PDAP, daan ng korupsyon. Eh, ano senador si Lacson nung araw, wala siyang PDAP, wala, hindi siya tumatanggap ng ganyan. Si Mayor Lim, naging senador si Mayor Lim, dating mayor ng Maynila, hindi rin tumatanggap ng PDAP o ng baboy. Tawagin nila baboy eh. Oh. Pork barrel. Kasi nga po, sabi nila, dahan ng korupsyon niya. Totoo naman yan. Nung araw po, yung mga kontratista, nagsalita na sila. Bawat senador, kongresista, nagpagawa ng kalsada, sabi ng kontratista, yung po ng kontrata, kung senador man, kongresista yan, meron na po silang 20% sa budget. Tatanggalin na yung 20%, ibibigay na sa bulsa nila. O, so matitira na lang po, ilan? 80. Eh, kailangan kumita pa ng kontratista. Kaya yung ginawa nilang kalsada, isang taon lang, basag-basag na. Kasi, kinurap na po nila yung pondo. Sabi nila, hindi mo man may bubulsa yung bato at saka simento. Eh di yung pera pambili, yun ang ibubulsa mo. Magaling nga naman. Kaya yung kalsada, isang taon lang, sira na. Yung tulay, isang taon lang, wasak na. Pero meron pa nakukulong. Eh di wala. Eh bakit? Siyempre, tabarkats eh. Kaya kung matino kang presidente, yung kontraktor, ipakulong mo. At yung nagpagawang kongresista senador, ipakulong mo rin. Sipin mo, isang taon lang, wasak na. Ang ginawa na pinondohan ng taong bayan. Taong bayan na pumopondo, pera po kasi ng tao yun. Hindi tao ng presidente. Ang presidente ang ginagawa, pumipirma lang ng budget para sa mga senador at kongresista. Pero yung pera na yun, pera ng taong bayan. Kaya kung meron kayong nakikitang eskwelahan, pinatayo ng taong bayan yan, hindi pinatayo ng presidente yan. Kahit magpatayo yung presidente, kahit magpatayo yung senador, kahit magpatayo pa yung kongresista, ang gagamitin pera, pera pa rin ng taong bayan. Nagkataon lang po, sila yun nakaupo sa posisyon. Pero yung masakit, paano naman yung ang lagay ba naman eh, 5%, 10%, 15%, pinakamataas na yung 20% at the packet. Paano po titino ang bansa natin? Kayong mga nanonood ng video, tignan ninyo yung kalsada sa inyo. Tignan ninyo gaano nakatagal yan. Bakit maaga nasira yan? Eh siyempre kulang na yung pera. Kaya ang gagawin, imbis na 100% matibay, 50% na lang ang ginawa. Kaya yung 50%, nung makadaan lang yung wasak agad. At tayong magagawa, yung pong kalakaran ng politika eh. Yun ang patakbo ni Satanas. Mga biktima lang po sila ni Satanas. Mula sa presidente hanggang sa barangay level. Kasi sa mga barangay, meron din ako nalalaman. May kaibigan ako mga chairman. Sabi ko, bakit dito sa inyo nagagawa ninyo yung ganito? Bakit doon sa amin hindi? Bakit doon sa ibang barangay walang ganyan kako? Ano sabi ng kaibigan kong mga chairman? Ewan ko sa mga chairman. Chairman. Oh. Kita nyo po. Mula sa itaas hanggang barangay level, korupsyon. Kaya kung lahat na namumuno po, isusuko ang buhay kay Jesus, di sana matino ang Pilipinas. Napakayaman ng Pilipinas, pero ang daming mahirap. 75% mahirap sa buong Pilipinas. Ang mayaman lang politiko. Kita nyo, politiko, may bahay dito, may bahay doon, may bahay na naman doon. Kita nyo?
Pero yung kanilang constituent, walang bahay. Sige po, hanggang dito na lamang. Salamat Panginoon Diyos sa iyong pagtuturo ng mga corruption po pala ay biktima ni Satanas. Sana po Panginoon, ikaw po kumilos ng mga pangyarihan. Ipuin mo po ang puso ng mga namumuno sa aming bansa mula sa presidente hanggang barangay level na tumino po ang pamamahala ng aming bansa. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, simple lang. Like, share na share. Yung mga na-sharean, mag-share po kayo sa iba. Pero kung gusto nyo po mag-comment, malaya po kayo. Pero wag nyo lang ako mumurahin. Kasi hindi ko naman kayo minumura. O wag kayong magsalita ng masama kasi hindi naman ako nagsasalita ng masama. Yung ating tinatalakay is related sa Biblia at related sa ating buhay araw-araw. Wala pong personalan to, ano? Sige po, hanggang dito na lamang, ano? Kasama ko po si Sister Cheryl. Nandito tayo sa tahanan niya sa Barangay 96, Sonid, District 1, Tondo, Manila. Kung tawagin po natin ito, Home Bible Study. God bless us all po.